Good morning, Lulu's back again, and I'm here in my small small farm, small garden, checking all some of my veggies, and just want to show you again kung paano ko po tinatanim itong mga eggplants sa pot lang dahil po ay hindi naman po malapad po yung aming backyard. So we'll see kung paano ko po sila ay tinatanim sa mga pot. Yan po yung mga eggplant ko na tinanim for past few months. Yun, ganun na po sila kalaki at ay ganyan po yung kanyang bunga, ay mga bilog. Ito po ang kanyang mga bunga. So dahil di mo talagang hobby ko lang po at magtanim ng mga ganito sa aking backyard pag I'm nothing to do in the weekend, so I just plant something like this on the pot. Actually po hindi naman po dapat kailangan magtanim ng mga ganito dahil po ay mura po mga veggies po dito at ay kasanayan ko na po ang mga ganitong pagtatanim sa maliit ko pong backyard. Yan po. Actually po yung aking mga sitaw, yung snake beans ay nalusaw na po dahil po ay sa sobrang init. So yun po ang nangyayari. Pero actually ay marami na rin po akong nagulay po dito sa snake beans na ito. We harvested 3 times already. Pero hindi ko na po pinakita sa inyo. Here, some of my snake beans ay already dry. So I'm going to mix some seeds probably next year again. Ito po ay cherry tomato. Yan po yung kanyang mga bunga. Yan, may mga bunga na po siya, ganyan. Yan po yung cherry tomato, pero actually po kasi dahil po marami pong insects, so ay kinakain po yung yung especially yung dahon. So I don't want to spray it para sa mga insecticide. Yan po yung aking na tanglad. They call them lemongrass. Yan na po, yan po yung ripat ko po dati, ay maganda pong tubo. Yan po, dito lang po yan sa loob ng aking backyard. Tsaka yung aking gabi, the taro, I already harvest this many times already, and we cook it as a pangat. We call them pangat. Yan. So tsaka yan po yung kaya yung namumulaklak na po yung aking talong. So ang lalaki po yung kanyang stem like this. Malalaki po ito, bilog po itong talong na ito. So ay gusto ko lang magtanim ng mga ganito sa loob ng aking backyard. Yan po, pampalipas po ng oras pag wala po akong ginagawa. So yan po ay mayroon pa rin ako ditong dalawa na kinakalat ko po sila para hindi po sila sa susulok-sulok at ito lang po, nakalagay lang po sila sa pot. Yan. So yan po yung mga tanim ni Lulu na pinagtsatsagaan ko po sa araw-araw. At yun po ay nilalagay ko lang po sa pot. So kasi po ay yung aking pong side, ito
ito ay puros bricks, kaya just for my passion of planting some peaches in my garden of nothing to do. Yun po yung aking chili na mahaba. Yan po. At ang dami pong bunga. So lahat po ito ay nakalagay lang po yun sa pot, sa tigliran. Sabi ko nga dati ay hindi naman ako mahilig kumain ng chili, pero ito lang po ay nalalagay lang po ni Mrs. pag nagluluto po siya ng sinigang na baboy o whatever, sinigang na isda. Yan. So actually po ay inarbis na po ito ni Mrs. at binigay na po sa kanyang mga kasamahan sa trabaho. Yan po, ang dami. Yan. Yan. Mahilig nga sa chili, hindi naman marunong kumain ng chili. Hindi naman mahilig kumain ng chili. Yan po. Hindi naman po talagang kailangan magtanim ng ganito kasi mura naman po yung mga talong dito sa amin, lalo na dito sa amin sa Sydney. Pero ito po ay ano ko lang, pampalipas ng oras every weekend if I'm nothing to do. Yan, ay ilalagay ko lang po sa pot. Yan. So hindi, wala pong at lagay mo lang dyan sa pot ay talaga po mamumunga at mamumunga talaga. Yan po. Yan. Yan. Ina-update ko lang po kayo ng aking mga ginagawa sa aking backyard, na maski kaunti lang po yung ganitong pong pagtatanim, pero ay nakaka-excite naman pagka ganito po yung mga tanim mo tapos namumunga ng malalaki. Yan, ang ganda po tingnan. Yan. Ito po yung aking pinagmamalaki na kalamansi. Ilang beses ko na po ito ay nilalagay po sa vlog ko. Yan, ay nakalagay lang po siya sa bag ng kanyang puno. Yan. Yan po. So ang dami po niyang bunga. So anyway, thank you for watching at pagtsatsagaan po ninyo may video sa aking pagbablog. Salamat po sa aming buhay dito sa abroad. Thank you. Thanks for watching.